We're gonna go to Central Park as friends, lie under blue sky, sunshine, a bottle of wine, talk about a day. So good morning friends, good morning besties. So ayan, it's currently September 17, 2025. So, nandito tayo ngayon, nakita nyo sa background, nandito tayo ngayon sa airport and we are going back or we're going home to Boracay Island. Nakikita nyo naman sa title ng video. Pero bago ang lahat mga besties, kung hindi nyo pa kilala, my name is Josh Aragon at gumagawa ako ng travel and budget tips tsaka dito sa aking mga social media accounts. So dito sa YouTube, gumagawa ko ng mga travel vlogs, okay? So detailed travel vlogs yung ginagawa natin. Okay? So ang dami ko na sinabi, i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts at make sure guys, i-subscribe nyo ako, okay? So yun na nga mga bestie ko. In this video, i-share ko sa inyo yung paano ba yung pagpunta ng Boracay Island. So, in this video, i-share ko sa inyo yung detailed talaga. Especially yung target audience natin dito is yung mga first-timers na pupunta ng Boracay Island. Tsaka yung mga magdo-domestic flight, okay? Tapos yung mga magta-try dito ng flight dito sa NAIA Terminal 2. So, ang flight natin is via Philippine Airlines, okay? So, I love PAL. You know that I love PAL. So, ayun, mga bestie ko. I-share ko yun sa inyo kung ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga kailangan gawin. Tapos, step-by-step guide pagpupunta kayo ng Boracay Island. Okay? So, yun. Proceed na tayo sa airport. Okay? So, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ka. Okay? So, yun lang mga bestie ko. Update nyo na kayo. Okay? So, ito yung current situation dito sa NAIA Terminal 2. Okay? So, syempre, bago kayo pumasok sa airport, kailangan nyo muna nung ticket ninyo, syempre, o kaya kung naka-online check-in na kayo, mag-check-in na kayo, okay? Para naman, kung hand carry lang naman kayo, okay? Tapos, kailangan nyo ng physical ID, wag nyo yung kakalimutan, okay? Physical ID, mas better. Pero pwede rin naman yung e-gov or yung sa national ID na ano, basta yun lang. Pero picture, I think hindi nila na-accept yon, pero comment nyo na lang kung ina-accept pa talaga. Pero ang may sasuggest ko sa inyo is magdala kayo talaga ng physical ID or okay, yun ang dadali ninyo. Okay, so tara na, pasok tayo sa loob. Maaga pa naman, ang flight ko pa naman is at 2:50 pa ng hapon. So 10:47 pa lang. Inagahan ko talaga sa Jaco to kasi dami ko pang gagawin dito sa airport. Dito na ako mag-work kaysa matraffic pa mamaya sa biyahe. Okay, kaya nagahan ko na. So yun mga bestie ko, ang flight natin is 2:50 ng umaga, ng hapon. Okay? So let's go na. So if we're traveling here sa NAIA Terminal 2 mga bestie, dito yung AirAsia. Then doon naman sa kabila yung PAL. Okay? So doon tayo sa PAL, doon tayo banda, papasok. Okay? Pag AirAsia dito ang pasukan. Pag, dito rin naman. Okay? So, ang ganda talaga ng Terminal 2. Napaka-chill lang dito. Walang pressure. As in. Kaya gusto ko dito sa Terminal 2 eh. Diba? So, yun. Basta prepare nyo yung mga documents na kailangan pag pa-fly kayo ng domestic. Okay? So, pasok na tayo. So, doon may mga kainan din naman. May Jollibee doon. Pwede kayong kumain doon. Parang gusto ko muna mag-Jollibee. Ayan. If you're planning to fly with PAL, dito ang entrance ninyo sa may domestic wing. Okay? So, yun. Meron naman mga kainan dito. Yan, pagkaano nyo dito, ano nyo lang yung boarding pass sa ID ninyo. Okay, wag nyo yung kakalimutan. Let's go. So, ayan, pagpasok nyan mga bestie, dito na tayo sa loob ng NAIA Terminal 2. Tignan ninyo kung saan kayo mag-check-in. Okay? So, dito, yan. Yan siya. Municipal lang dito mga bestie ko. Dito kayo. Pwede naman kayo magtanong, pero nandun naman yung mga gates dyan. Pag nag-ano kayo, okay? Pwede kayo magtingin dyan kung anong check-in counter kayo. Pero mostly lahat naman ng PAL, sa PAL dito is dito. Pwede kayo mag-check-in dyan. Okay? So, yun. Proceed muna tayo sa check-in. So, yun. Nagpa-reprint lang ako ng boarding pass since hand carry lang naman ako. Pero kasi nagpa-input ako ng miles ko, ay ng Mabuhay Miles. So, nabook kasi siya sa third party yung flight. Pero guys, if kayo ay Mabuhay Milers or meron kayong Mabuhay Miles, pwede nyo ipa-input
yung mga Mabuhay Miles number ninyo sa check-in counter, pwede naman na yun. Bago yung flight ninyo, okay? Pwede nyo yung gawin. So, yun, magkuha kayo ng Mabuhay Miles kasi maganda yun. Maganda magkuha ng Mabuhay Miles. Nakuha ko ng boarding pass ko, mamaya pa ng flight ko. Tingin muna tayo ng coffee. Let's go. So, bestie, tapos na tayo mag-check-in. Doon naka-check-in naman, nagpa-reprint na ako ng boarding pass. So, if marami pa naman kayong time na dito sa airport, wag muna kayong pumasok sa loob ng Terminal 2. Sobrang mahal na mga pagkain doon, bestie, as in. So, dito, sa may bandang check-in counter, merong Highlands Coffee. Mabait yung staff, mabait yung crew. Okay, so mura lang. Alam mo, meron ng tinapay, tas large na yung coffee. 199 lang, bestie. Sulit na yun, oh. Diba? Kaya, kung kayo, bago kayo pumasok dun sa loob, magkape muna kayo dito. Kung marami pa naman kayong time. Kaya ko, oras pa lang ngayon, 11. Flight ko 2 o'clock pa, 2:50 pa. So, diba? Ito muna kayo, B, kasi doon wala masyadong upuan sa loob. Pero feeling ko naman, wala masyadong pasahero ngayon kasi di naman puno yung mga check-in counters eh. Tsaka maganda dito talaga sa Terminal 2 kasi nga, onti na yung pasahero or yung alis ko lang talaga is hindi rush hour. Or hindi kasi mostly dito, marami dito pag natry ko na dito gabi, natry ko na din dito ng madaling araw, marami talagang tao. So far okay naman yung experience. Update ko kayo later pag nandun ako sa loob. Okay, bye! So besties, ayan. So pag after ninyo mag-check-in, proceed na kayo sa boarding gate. Basta clear na lahat yung mga hand carry luggage. Meron na kayong boarding pass. Ayan yung boarding pass, okay? So after nun, proceed na kayo ng boarding gates at hanapin nyo na yung boarding gate ninyo, okay? Let's go! So meron din naman mga timbangan dito. May ATM machine, meron din. Okay, so yun. Punta muna tayo sa boarding gate. Okay. Bye! Ito na yung boarding gate. Ay, ito na yung security check, mga bestie. Okay? Let's go. So, yun mga bestie, dito tayo sa loob ng pre-departure gate, yung mga boarding gates. So, pag nakita ninyo sa mga boarding passes ninyo, makikita nyo na yung mga boarding gate doon. So, ayan, from dito pagpal, from gate 1 to 10, I think. Yun yung nila, mga boarding gates nila. So, marami naman upuan dito sa Terminal 2. Actually, marami naman. Tapos, chill lang din talaga dito sa Terminal 2. So, yung mga bestie ko, tawag dito, marami din namang kainan dito sa may Terminal 2. Ay, hindi totally marami, pero onti lang talagang kainan dito. Wala masyadong kainan dito. Kaya, ang may sasuggest ko, if dito kayo pupunta, or dito kayo lilipad sa Terminal 2, mag-bound kayo ng pagkain. Kasi pwede naman kayo mag-bound ng pagkain. Wag lang yung liquids, okay? Pwede na kayo bumili dito ng drinks. Pero pakita ko sa inyo pwedeng kainan. Wala na yung Cafe France. Wala na yung Cafe France. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. May Katonyings doon. Tapos dito yung mga boarding gate. Yan lang, chill lang. Hindi na kailangan maraming lakad. So, yun naman mga bestie. If pagkapasok nyo ng boarding gate or dito, pwede nyo makita yung mga flight numbers, tapos yung gate ninyo, gate status para hindi kayo mawawala. Okay, nandito naman yan, updated naman yan mga bestie. So, pagkaan nyo lang yun ng exit. Okay, pagkaan nyo lang dyan, nandito lang yan sa tapat. Okay, nandyan na yan agad. So, hindi kayo mawawala talaga dito sa Terminal 2. So, proceed na tayo sa gate natin. Gate natin is, hiningal ako. Gate number 6. So, let's go. Sana merong pwesto. Staring at the tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell? So, dito na tayo ngayon sa loob ng plane. So, upon boarding ninyo mga bestie, kailangan lang ninyo ng valid ID. Tapos yung boarding pass upon boarding. Okay, tapos makita nyo naman doon yung seat number ninyo. And then, ayun, nakasettle na kayo dito sa airplane. Kita nyo na lang yung flight nyo. Okay, tapos later, update ko kayo pag once na nag-land na tayo para mabigyan ko kayo ng detailed kung ano ba yung process kung Boracay Island. Okay, so, bigyan ko ng detailed guys. Update ko kayo, okay? Bye! So, ayan. Pagpasok ninyo, dito yung kukunin nyo yung baggage. Yan, diyan kayo kukuha ng baggage, okay? Tapos may mga stores din dyan na pwede nyong pagbilhan.
ako, since wala naman akong baggage, okay, diretso na ako lalabas. Pakita ko sa inyo guys kung saan kayo, dito, saan kayo kukuha ng airport transfer ninyo, okay? So mga bestie, upon arrival doon sa Boracay Airport, dito kayo pupunta. Kung meron kayong mga na-book na mga airport transfer, so kung gusto nyo mag-book guys, ilalagay ko yung links or dito sa screen. Sa Agoda, mag-book kayo ng airport transfer by Southwest Tours. Kung gusto nyo mag-book nun, you can use my code JLAGODA Fund for up to 5% off discount. So ayan yung mga airport transfer, okay? Na pwede kayo mag-ano. Okay. So Southwest Tours, pag Agoda, dyan kayo kukuha ng pero ako 100 pesos later. Tapos pag tricycle naman, doon kayo pupunta, okay? So 150 yon for 2 packs, okay? Gusto niyo mag-book guys no ng airport transfer, you can use my code sa Agoda, okay? JL Agoda Fund for up to 5% off discount, okay? Lalagay ko dito sa screen para kung ano i-book nyo mismo, okay? So yun lang, punta na tayo ng island habang maganda yung weather. So thanks God, maganda yung weather. Thank you so much, maganda yung weather. So yun, sabihin nyo lang, ako kasi magbaban ako ng 100 pesos lang since ako lang mag-isa. Okay, so yun. So yun mga bestie, dito nga tayo sa may Tabon Port. Ang port ngayon is sa Tabon Port since Habagat season. So dito ang port ngayon. So kung gusto niyo guys ng detail talaga na paano doon, kasi hindi ako pwede makapasok doon sa loob since for tourist siya, resident tayo dito. Pero bigyan ko na lang kayo ng tutorial here. Bibigyan ko kayo ng video kung paano gawin yung Boracay iPass. Mas recommend ko siya guys if pupunta kayo ng Boracay Island kasi hassle free na yon, wala na kayong kailangan gawin. May mag-a-assist na rin sa inyo nun, okay? So yun talaga yung recommend ko sa inyo. Pero kung gusto nyo mag-DIY, wala namang problema yon. Lagay ko na lang din yung after ng video sa iPass, lalagay ko na lang din yung tawag dito kung magkano yung fees pag DIY, okay? So yun, update ko kayo later pag nandun na ako sa bahay mamaya, okay? Pero guys, sa vlog na to, bibigyan ko rin kayo ng ideas kung ano yung mga pwedeng pagstayan dito sa Boracay Island. So yun mga bestie ko. So pag once na napilapan nyo na, tapos na kayo dun sa port, mabibigyan kayo nito. Ito yung parang boarding pass ninyo doon sa ferry, okay? So ito yung parang seat number ninyo. So tandaan nyo yan. Huwag nyo tayong wawala mga bestie, hindi ito souvenir, ha? Hindi siya souvenir, okay? So, ibibigay nyo yan pag once na pagsakay ninyo ng ferry, okay? So, yun, papunta na tayo dito. Salamat sa magandang weather ng Boracay. Nandito tayo ngayon, ulit, sa Boracay Island. Pero this time, itong vlog na to detailed to, guys. Okay? So, make sure mapanood nyo at mag-subscribe kayo, okay? So, yun lang. Update ko kayo later, guys. Ang bigat na itong bag ko. Ang dami reklamo yun, no? Pero, update ko kayo later, ha? Ito na yung mga boats. Ayan, yung mga boat natin, mga bestie ko. Okay. So, yung mga bestie ko, dito na tayo ngayon sa bahay sa Boracay Island. So, ayun. Nandito ako sa rooftop eh. So, ang ganda naman ng weather ngayon dito sa Boracay Island ngayong September, okay? So, kanina, update ko lang kayo. So, di ba after nun sa may nakabayad ka na ng boat, nakasakay ka na ng boat. Ang baba nun, guys, pag Tabon Port ng port ninyo, ang baba nun is sa Tambisaan Port, okay? Dito sa may Boracay Island na yun. So, paglabas ninyo ng Tambisaan Port, okay, marami na doon nag-offer ng mga, tawag dito, na mga transfer, mga e-trike going dito sa mga station, okay? Dito kasi ako sa banda sa may station 3, sa may malapit sa may Cagban Port, okay? So station 1, 2, and 3, marami na doon kayong pwedeng makuha na e-trike, okay? So makipag lang naman kayo, makipagtawaran, okay? Pero kasi meron silang mga standard rate, pero pag alam niyo sa sarili niyo na tawag dito medyo mahal or namamahalan kayo based sa mga napapanood niyo, okay? Makapag agad kayo, okay? Na mag-demand agad kayo ng hindi ganun yung price, okay? Pero most bigyan ko kayo ng idea, if galing kayo ng Tabon Port going to Station 2, ang rate lang nun is 150, okay? Station 2 or 3, ganun, 150 lang yun, okay? Ganun lang yun, depende pa rin, 150 to 200 pesos yung rate nun, okay? Kaya, huwag kayong papayag ng 250, 300, mga per person, kaya buong mahal yun mga bestie. Nagre-range ng 150 to 200 pesos hanggang Station 3 to 2, okay? Station 1, medyo, aangatan ng 50 pesos, ganun pa rin naman. So, yun, magre-rest lang ako, tapos update ko kayo, tomorrow na siguro,
about sa mga ganap dito sa Boracay Island. So, yun lang naman kung ano yung mga pwede nyong gawin. Okay, station 1, 2, and 3, pwede kayo dun. Pakita ko yun sa inyo as much as possible dito sa vlog, okay? So, yun, see you guys tomorrow. So, good morning, besties. So, it's our second day here in Boracay Island. So, this time, di ba, sabi ko sa inyo sa vlog na to, i-share ko sa inyo yung mga possible travel and budget tips dito sa mga first timer if you're going here sa Boracay Island. So, this time, sa part ng vlog na to, I'm going to tell you or I'm going to share with you yung mga beachfront hotels na napag-stayan ko na napasok naman sa budget natin, okay? As budget travelers, i-share ko yan sa inyo. Right now, ang ganda ng weather ngayon dito sa Boracay Island. Unti na masyadong turista, tapos walang lumot. Maganda talaga pag dito pag Berman sa Boracay Island. So, pwede kayong pumunta dito if gusto niyo nang wala masyadong tao, walang lumot, pero mahangin, presko. Pumunta kayo ng Bermans, okay? Tapos, ano pa ba? Ano pa bang pwede ko ma-share sa inyo? So, yun, mag-start na tayo, okay? Ng ating hotel. So, dito tayo sa Station 3 kasi dito tayo mag-start papunta ng Station 1, okay? Kasi mag-work din ako. So, share ko na yun sa inyo, okay? So, una ko ma-recommend sa inyo mga bestie is itong Boracay Golden Phoenix Hotel. Nakapag-stay na ako dito before. Maganda yung rooms nila dito, mabait. Tapos, meron din silang swimming pool, okay? So, yan yun. Pwede kayo magstay dyan sa Boracay Golden Phoenix Hotel. So, if you want to book this hotel, ilalagay ko sa screen yung mismong pagbubukan ninyo. Okay? Sa Agoda, pwede kayo mag-book niyan. Meron yan silang swimming pool. Andun banda yung swimming pool nila. Okay? Yan ang una natin hotel. Tapos, sa lakad lang kayo, marami na kayong pwedeng mana dito. Ayan. Nakakaran dito sa Boracay. Ganyan siya. Okay? So, marami kayong pwedeng ano. Katabi noon is Astoria Current. Ayan. Ayan, Astoria Current. Tapos, may Seattle's Best na year. Yan, nakikita nyo yan. Nung May, hindi pa yung ginagawa. Ay, ginagawa pa lang yan nung May. Ngayon, bukas na siya. Okay? So, okay naman. For me, okay na naman last nung Seattle's Best for me. Pero, mas at least nandito kayo sa Boracay Seattle's Best. Okay? So, right now, onti masyadong pila. Ay, ang tao. Tapos, tao dito, wala masyadong turista. Pero okay naman. Kaya gusto nyo relaxing, hindi masyadong pressure, dito kayo pumunta, Bermans, okay? So kayo ay nagbablog kayo, kayo mahiya mag-vlog dito sa Boracay, kayo mahiya mag-vlog kasi naman mag-vlog, kinakausap natin yung sarili natin, di ba? So next natin pupuntahan is yung sikat siya dito sa Boracay. Lagi siya pinag-i-stayan ng mga turista dito if you're planning here sa Boracay Island. Eto, mura lang siya, as in, nakapag-stay na ako dito maraming beses na. So, re-recommend ko siya sa inyo. Okay? So, ito na yung next natin. Nagpauwi naman na kayo. Kaya gusto nyo ng mga pasalubong. Dito kayo bibili sa may Station 3. Kasi maraming mura dito na pasalubong dito sa Station 3. Okay? Pwede rin kayo makipagtawaran dyan. Okay? Yan, pagpasensyaan nyo na kasi meron talaga mga wind something yung mga hotels ngayon since mabagat season nga. So, dito tayo next na hotel natin is yung La Carmela de Boracay. Ayan, sikat yan na hotel dito sa Boracay. Matagal na rin siya. As in, maraming mga Pinoy dito na nag-i-stay. Even foreigners dito nag-i-stay. Kasi nga mura lang. Tapos may free breakfast na rin siya na buffet. Tapos may beachfront na rin siyang pools. Kaya kung gusto niyo dyan guys, mag-book. Maganda dito. Nag-stay na ako dito ng Tres ata. 3 beses dito sa La Carmela Boracay. La Carmela de Boracay Hotel. Maganda naman dyan. Okay, so hindi ko naman pakita sa inyo kasi I think bawal pumasok kasi hindi naman ako guest. Pero yan na nga, bigyan ko na lang kayo ng listing nila sa Agoda if you want to book this La Carmela de Boracay Hotel. Ilagay ko yung link sa description box below and also yung listing nila sa Agoda para makapag-book kayo. Okay, yan, super ganda dyan. So yung next natin pag-i-stayan mga bestie, or ito pwede ko ma-recommend sa inyo, itong Bamboo Beach Resort. Nakapag-stay na ako dito twice. Okay, maganda naman yung service nila dyan. Tapos, maganda, may mga in-offer din sila mga lunch buffets. Tapos maganda yung rooms, mabait. Comfy yung beds, okay dyan. Kaya kung gusto nyo i-book to, lalagay ko dito sa screen yung kanilang listing sa Agoda para makapag-book kayo, okay? Tapos dito rin yung best na mango shake. Kasi pure siya talaga. Okay, dyan kayo mag-stay. Kaya if you want dyan, so second hotel na natin yun. So lakad lang kayo ng onte, pagkalabas ninyo ng Bamboo Beach Resort, nandito na makikita nyo na yung Andox, yan. Makikita nyo na yung Andox dyan. Pwede yan. Station 3, pwede kayo dyan mag-ano. Okay, gagawa ko ng separate vlog kung saan pwede kayo kumain ng mga budget meals dito sa Boracay Island. I think kasama to sa listahan ko. Okay?
So lakad lang tayo dito, makikita nyo na maraming, alam niyo ang Boracay Island, pwede naman talaga siyang lakarin. Super saya maglakad ng Boracay, parang sa isang araw makukumpleto ninyo yung 10,000 steps ninyo if gusto dito kayo pupunta sa Boracay Island, kasi super duper saya maglakad dito sa island. Okay, so yun ang mga bestie, na-share ko na sa inyo yung mga pwede nyong pagstayan dito sa Boracay Island, yung mga beachfront. Okay, so nag-work lang naman ako. The next natin gagawin is isi-share ko sa inyo, meron akong na-discover na massage place dito sa D-Mall, Kabayan Spa. Pakita ko yun sa inyo, pero hindi ko na syempre papakita kung paano yung minamassage, diba? So share ko sa inyo kung maganda ba experience, kung sulit ba siya, thank you, kung maganda ba siyang experience dun sa may spa, tapos kung okay ba yung services nila. Kasi alam mo kung bakit ako magpapamassage. Kasi last na pamasahe ko, ano pa lang, March pa. So parang uulan. So dalian ko na kasi meron akong 3:30 na appointment sa kanila. So yun, umuulan na. Bestie. Kaya yun, uulan na. Update ko later pag nandun na kami. Andun na ako, okay? Bye! So besties, dito tayo pupunta, papamassage sa may Kabayan Spa. Try natin. Dito ang pasokan niya na. Sa may di mo lang yung likod ng Budget Mart. Okay, so punta tayo dito, Kabayan Spa. Let's go. Ayan siya, yung Kabayan Spa. Mga bestie, try natin. Pakita ko sa inyo kung magkano. Oh, sorry. Ito yung prices nila dito sa may Kabayan Spa. So let's try. Okay. So ayan, nakapagbayad na tayo. Tapos ngayon, update ko kayo later kung ano yung magiging experience dito sa Kabayan Spa. Kung ito ba ay Josh Aragon recommends, okay? So yun, papamassage muna tayo, then update ko kayo later. Bigyan ko kayo naman ng montage about this spa. Okay, let's go. So yun mga bestie, tapos na tayo mag-massage at ito meron tayong palibreng tea. Ang sarap nung massage, super sarap nung massage as in. Josh Aragon recommends siya, dito yan sa Kabayan Spa, sa may D-Mall area siya. Search nyo na lang Kabayan Spa, okay, sa Google Maps. Super sarap nung massage as in, nakatulog ako. Last na massage ko March pa eh. So September na ngayon. Ang sarap, super worth the price naman siya mga bestie ko. Tapos kung magpapamassage ka dito, hanapin niyo si Michelle. Siya yung nag-massage sa akin. Okay, magaling siya mag-massage. Though feeling ko naman lahat sila magaling mag-massage dito. So ayun, update ko kayo later. Or tomorrow na siguro kung ma-update ko kayo. Okay, sana mga ganap. Sana nag-enjoy kayo ngayong vlog, ngayong araw. Okay, yun lang, bye! So yun na mga bestie ko, another day, another vlog. So another part ng vlog to. Pero ngayon chill lang kasi ngayon lang ako lumabas. Anong oras na? 4 o'clock PM na. Ngayon lang ako lumabas kasi nag-work ako kanina tapos nagpahinga talaga ng malala sa bahay. So ngayon mga bestie ko, since kung kayo yung nanonood nito tapos first time nyo pupunta ng Boracay Island, kung ako sa inyo, tip ko sa inyo, pumunta kayo ng Burmans. Starting Burmans yan, maganda na yung weather. To be honest sa akin maganda na yung weather for me pag Burmans, okay? So, yun yung pwede kong masuggest sa inyo. Lalo na pag December, masaya dito. Kasi dito kami kay-Christmas, diba? Kung napanood yung vlog ko ng Boracay Island, last year, dito ako nag-Christmas. Dito kami nag-Christmas. So this year, dito rin kami mag-Christmas, kaya bibigyan ko kayo ng another vlog naman nun. So tignan mo yung weather ngayon ng Boracay. Tignan nyo. Yan ang Boracay Island ngayon, guys. Tignan nyo naman. Diba? Siguro maliligo lang ako sa beach ngayon. And then, later, magdi-dinner na kami ni Beach. Ako lang mag-isa ngayon kasi si Beach nag-gym. Diba? Yan. Ito weather ng September dito sa Boracay. Ngayon low tide. Mamaya mag-high tide na yan, I think. Okay? Makikita nyo guys, so dito sa video na to, makikita nyo dyan, meron sila para mga wind breakers dito sa mga hotels. Lalo na tong sa Henan. Meron yan tuwing habagat season, lalo na pag dito yung hangin papunta dito. Yan talaga, meron sila mga ganyang windbreakers. So it's normal. Para rin sa mga guests nila hindi maanohan ng mga buhangin or sand. Diba? Perfect.
Tapos kung tatanungin nyo ako mga bestie ko, yung mga nakikita nyo mga sunbeds na yan or beach beds na yan, exclusive lang yan doon sa mga nakastay sa mga hotels, sa mga beachfront hotels. Like for example, itong Henan, meron silang ganyan for all their guests. Pero pag di kayo nakastay, bawal yan guys. Hindi pwede mag-lounge dyan, okay? So, yun lang mga ano dito, kung magtatanong kayo, okay? So, yun mga bestie ko, dito tayo ngayon, naka-chill lang. So, ang ganda ng weather ngayon as in. So, on time ngayon is 4:28. Hintay ko yung sunset. Sana meron sunset. So, andito lang tayo, nag-chill lang. Wala kasi akong kasama. Hindi ako maka-swimming. Gusto ko okay lang naman mag-iwan ng gamit dito sa Boracay, guys. Okay lang. Kaso nga lang, hindi ko siya masyadong makikita yung bag ko. Kasi nga, yung dagat ngayon is low tide. So, ayun, pakita ko sa inyo. Ayan yung dagat, oh. Tingnan nyo. Low tide yan, mga B. Sobrang malayo, so hindi ko na makikita yung gamit ko, okay? So, ang best tip na mabibigay ko sa inyo if you're going here or mag-isa lang kayo, solo traveler, first timer, sa Boracay is safe naman. Pero, guys, ako naman nagsasabi sa inyo, walang lugar sa buong mundo na hindi safe, okay? Kahit saan, meron pa rin talagang mga hindi natin inaasahang mangyari, okay? So, maganda na rin maging safe kayo or maging vigilant or maging alerto kayo sa mga gamit ninyo. So, okay naman dito nag-iwan kasi ako naman before nag-iwan ako ng gamit. Hindi ko lang naiiwan ngayon kasi malayo nga talaga yung beach, malayo yung pagsiswimming. So, yun. Bibigyan ko na kayo ng tip, guys. So, yun. Pag nandito kayo sa Boracay, chill lang. Wala kayong pressure na mangyayari. Okay lang yan. Mag-chill lang kayo kung ilang araw. Pero ang bibigyan ko kayo ng tip, if you're going here, dapat ang days na punta nyo dito is more than 4 days. Best time na yun, malilibot nyo na yung buong island doon, guys. 4 days, okay na yun. Wag 3 days kasi sobrang bitin nun, mga big. Okay? Unless mayaman kayo, gusto nyo magpabalik-balik dito, diba? Diba? Ako, mostly minimum ko dito pag umuwi ako dito ng Boracay, 7 days. 7 days na pinaka-minimum. Wala nang bababa doon. Okay? So, yun. Bigyan ko pala kayo ng tip, guys. Kung magtatanong kayo, kung ano yung mga ginagamit kong sunscreen, if ever I have a beach trip, okay, alam nyo naman na yun. Pero this time, bibigyan ko kayo ng, syempre, ito yung mga sunscreen na ginagamit natin. So, yan. Ito yung beach hat. Meron tayo dito yung aerosol na ice summer. Ayan yun, aerosol na ice summer. Yan siya. Super ganda nito, malamig siya sa katawan. Medyo pricey nga lang, nasa 800 plus ata to. Pero super duper ganda nito, wala ka talagang may experience na sunburns after gumamit ka netong aerosol na max. At saka may 100 SPF na rin siya, mga besties. So, sulit na siya, diba? So, next, kung wala naman kayong budget pa pagbili nito, kasi ito nabili ko siya sa SNR, naka-sale, naka-buy one, take one siya nung anniversary sale, or basta normal sale sa SNR, yon. Kaya nabili ko siya ng buy one, take one ko. Diba, sulit? Marami akong binili. Pero ang normal price niya is 800 pesos. So, ito talaga mostly na ginagamit ko every time na nagbi-beach ako, which is etong beach hat na sunblock, yung SPF 100 or 100 SPF. Okay? Maganda na itong mga bestie. Ito din, pag gumamit ka nito, wala talagang sunburns. Okay? Wala akong ibang tinatrust na mga sunscreen. Pag sa body ko, ito lang talaga, beach hat sunscreens lang. Ito. Yan yung mga ginagamit ko every time na nagbi-beach ako. And then sa face naman, lately ko lang siya nagamit. Last year ko lang siya, last year ba? Or nung summer ko lang siya summer ko lang siya nagamit, which is etong California Aloe na powdery sunstick ng Leisure Republic. Super duper ganda na ito, mga bestie ko. Siyempre, di ba pag nasa beach tayo, may times talaga na oily skin tayo. So, ito mga bestie ko, wala talagang oily skin kasi nga powdery finish siya pag once na ginamit mo siya. At hindi pa siya masakit sa mata. Kasi may ibang sunscreen stick, hindi ko nasasabihin yung brand, yung ginamit ko before, na masakit talaga siya sa mata pag once na pinagpawisan ka. Ito hindi. Mild lang siya kasi nga aloe vera. Tapos, pwede pa siyang, kunyari mahilig ka mag-makeup or what, ito muna tas makeup, pwede siya. Hindi pa rin matatanggal yung makeup mo or hindi pa rin masisira yung makeup mo, okay, pag once na gumamit ka nito. At saka pwede rin siya pang retouch, okay. Kahit may makeup ka, pwede mo siyang gamitin. Kaya yun, sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga ginagamit ko na sunscreen dito sa Boracay or if ever na nagbi-beach ako. So, ito yung mga ginagamit ko, yan. Kaya kung gusto nyo order neto, guys, or kung gusto nyo kumuha ng mga gantong sunscreen, ilalagay ko sa description box below yung mga link nila para makakuha kayo or maka-order kayo. Kasi super duper sulit talaga yung ito. Bumili kayo ng mga ganito para may sale. Bumili kayo pag 11.11, 9.9, ganon. Okay? So, basta ilalagay ko yung link kung saan yung mga, kung saan yung legit na pwede kayong bumili ng ganitong mga sunscreen. Okay? Kaya yun.
at the tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell am I supposed to sleep? Can we? So yun bestie, tapos na kaming mag-chill dito sa beach. So right now, papakita ko na sa inyo kung saan kami sa Samgyeopsal or paboritong Samgyeopsal place namin dito sa island. Pakita ko yun sa inyo para naman may share ko sa inyo kung saan talaga yung best spot. Sa may D-Mall lang naman yan siya, or D-Mall area. Okay? So yun, ganito yung situation ngayon dito sa island para makita ninyo, okay? O diba? Yan lang. Walang sunset ngayon, feeling ko ulan, pero wag naman sanang umulan kasi diba? Lalabas kami mamayang gabi. Sas may McDo na dito mga bestie kung naghanap kayo ng cheap eats. O may McDo na dito sa beachfront mismo. Diba? O kamusta ka naman, Noy? Maraming pwedeng pagkainan dito sa beachfront. Pero syempre, medyo pricey yung price niya. So ito yung view dito sa D-Mall ngayon. So pwede niyo itong kainan dito. Yan, kainan niyo yan. Yung I Love Barbecue. I Love Backyard Barbecue. Masarap dyan. Okay? Kung gusto nyo. Ito yung Feliz Hotel. Yan siya. Diba? So besties, ito yung namin siya. Sa Samgyeopsalan dito. Ito yan. One shot. Lagay mo na sa Samgyeopsal dyan. Tapos, tapat lang niya. Yung yan. Ay, mali. Dito lang yun siya banda. Sa may D-Mall lang. Pasok tayo. So besties, andito na kami ngayon sa loob. 499 siya, may 499, 599. Doon kami sa 599. Kasi may beef yun. Sulit dito bestie, as in, hindi ko lang napapakita sa vlog. Napakita ko ba sa vlog? Dati? Parang isang beses. Alam ko yung Christmas vlog namin, napakita ko siya. Dito kami kumain nun. Dito kami. Ito, basta ewan ko, ang sarap kasi ng beef nila dito. Tapos ang sarap ng kimchi stew nila. Swear, itry nyo yan. Dito yan sa may one shot Samgyeopsal. Malapit siya sa D-Mall Talipapa. Okay? Try nyo yun. Bestie, alam nyo ba kung ano yung pinaka-favorite ko dito sa Samgyeopsal na to? Ito yung kimchi chicken nila. Ayan. Kimchi chicken nila. Ayan yung masarap nila dito. Yung nakikita pero yan. Masarap to bestie as in. At yung lagi ko binabalikan dito sa one shot. So, kain na tayo. Let's go. So, good morning besties. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. Kasi umuulan ng malala dito sa Kulimlim. Tsaka nagpahinga ako sa bahay kahapon. So right now, it's September dito 2025. So it's Sunday. Kanina umulan ng malakas. Ngayon okay na. Maroon ulit. Andito ako ngayon sa Bulabog Beach. So ito yung quieter side ng Boracay Island. So, if you want ng parang tawag dito, ng chill lang na vibe, dito tayo. Tsaka dito sa Bulabog Beach ngayon, kalmado yung water, tapos wala masyadong tao. Mostly dito yung activities kasi nga habagat season. So, walang mahangin doon. Dito, pwede kayong mag-swimming. Tignan nyo naman yung beach ngayon. 'Di ba? Maganda yung beach ngayon dito sa Bulabog Beach. Pwede kayo mag-swimming. So, plan ko dito na lang mag-swimming today kasi mas chill. 'Di ba? Ang chill lang dito ng vibe. Pero magla-lunch muna tayo. Yan. Pwede kayo punta tayo sa Calma Cafe, 'di ba? Para naman makita natin. So, ayan, pwede kayong pumunta diyan sa Levantine or Levantan. Masarap yung mango shake nila diyan. Maganda dito. Mababait din, tsaka chill lang talaga. Tapos, yan, ang ganda ng beach. Super ganda ng beach ngayon dito sa Bulabog Beach. Pwede kayo mag-swimming. Pero, doon pa tayo pupunta sa may Calma Cafe. Medyo malayo pa. Pero laban lang. Sana wala masyadong tao. Pero feeling ko matao ngayon since Sunday. Diba? So, yan. Maglalakad lang kayo dito kung gusto nyo ng chill. Dito lang kayo. Diba?
So, ayun ang mga bestie ko. Dito tayo ngayon sa Calma Cafe. Dito yan sa may Bulabog, sa may dulo ng Bulabog Beach. Dito talaga yung favorite cafe pag dito sa Bulabog Beach area. Ito yung masarap so far. So, dito ako magla-lunch ngayon. So, ang na-order ko is, lagi ko na-order dito na Spanish latte. Ang ganda ng view, bestie. Ang ganda ng weather. Ang ganda dito ngayon. Ang chill lang dito ngayon sa Bulabog Beach. Wala masyadong tao. And thanks God, wala masyadong tao dito ngayon sa Calma Cafe. Kasi minsan, sobrang jam-pack talaga dito, bestie. Or feeling ko kasi, hindi peak season ngayon dito sa Boracay Island. Kaya ganito lang yung tao. Ang ganda ng spot. Sana na-experience ko dito, no? Manifest natin yun, mga bestie. Manifest that for you kung nanonood ka man neto. Lalo na kung first time mo pumunta dito sa Boracay Island, must try talaga dito sa Calma Cafe, sa may Bulabog Beach. Lalo na kung habagat season kayo pupunta, dito kayo mag-swimming sa back beach lang. Kalmado yung water, pwede kayo mag-swimming. Tsaka swimmable naman yung Bulabog Beach, besties. At saka dito rin mga activities pag once na gusto nyong mag-activity dito sa Boracay pag habagat season. Dito yung mga activities, okay? So, good morning, besties. So, September 23, 2025. So, uwi tayo ng Manila ngayon. Uwi tayo Manila muna kasi meron tayong alis. Okay, so ayun, to wrap up my Boracay trip, since sabi ko nga sa inyo, itong vlog na to is for first timers. Sabihin ko muna sa inyo yung mga process paggaling sa Boracay Island going here. Since habagat season, ang ano natin is sa Tabon Port pa din, Tambisaan. Mura lang doon, guys. Ilalagay ko lang dito sa screen yung kung magkano yung mga fees na binayaran pag once na tourist ka tapos going to airport, okay? Tapos mura na lang naman pag pabalik na, yun na lang babayaran pag DIY. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi madaling araw, madilim pa talaga. So, yun. Aga ko dito sa airport. Dito tayo sa airport ngayon. So, sasakay natin ngayon, pabalik na Manila is Palo ulit. Yun, slow tayo pa, chart. Pero yun na. Ang flight natin is at 9:40. Oras ngayon is 7 o'clock. Maaga pa. Maaga talaga kung malas kasi si Beach. Maaga din yung flight niya. Sepak naman siya. Ako pa. Ngayon, ang ano ko sa inyo, yung mga tips kung paano kayo pupunta dito ng Boracay. Dapat meron kayong sunscreen. Okay? As expect ng unfavorable weathers or minsan hindi tao dito. Pabago-bago yung weather. Tapos, tao dito, mag-book kayo ng mga activities sa Agoda kung gusto niyo ng pre-book expenses. Okay? Kung baga papunta nyo lang dito, go lang kayo ng go, hindi na kayo hanap ng tours. Pero ako, highly suggest ko, mag-book kayo ng mga tours sa Agoda. So, you can use my code JL Agoda Fund for up to 5% off discount. Okay? Tapos, ano ba ba? Hotels. Pag hotels naman, mag-book din kayo guys sa aking sa Agoda for up to 10% off discount. You can use my codes. Ilalagay ko dito sa screen yung mga codes guys para makakaroon kayo ng discount pag once na magbubook kayo ng mga hotels. Okay? So right now, ito na yung situation dito sa airport. So pagpal dito ka sa gate 1, ang lamig. Ayan, ang lamig. Ayan o. Malamig siya, bestie ko. Diba? So ang dami ko nang sinabi, bestie. Yun, sabihin ko kayo mamaya kung anong ganap. Okay? Bye. Pero sana ma-upload ko to agad. Hindi lang update ko kayo mamaya. Mamaya lang mag-outro pagdating ko ng Manila. Okay? Bye! So, yun mga bestie ko, we just landed here in Manila. So, ayun. Yung flight, since may bagyo ngayon, grabe, super duper turbulence. Pero overall, okay naman yung flight natin with PAL, as in. So if you want to watch yung full review about my flight with Philippine Airlines, you can watch that sa aking Instagram account, okay? Watch nyo yun, okay? For sure, yun yung una ko ma-upload before this vlog. Pero yun mga bestie ko, maraming salamat. Sa lahat ng mga nanood itong vlog na to, maraming salamat sa mga nanood, okay? So, sana marami pa tayong mga vlogs at abangan nyo yun. Meron tayong narating na vlog ulit, pero hindi ko muna sasabihin mga bestie ko, okay? So yun na nga, kung gusto niyo pa ng mga ganitong vlogs mga bestie, mag-comment kayo sa baba at gagawin natin yon. Okay, kung gusto niyo naman ng mga updates sa buhay ko, you can follow me on all my social media accounts na like dito sa screen. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye! Yes!